Mga kabarangay, isa pong maayos na araw po sa inyong lahat. Naranasan mo na ba na madiscover isang araw na hindi pala buo ang pagkatao mo? Nanirahan ka sa tahanan na akala mo ay tunay na kumukumpleto sa buhay mo. Ngayong araw na ito mga kabarangay ay tunghayan po natin ang kwento ng isa po nating kabarangay na nagpapatago sa pangalang Andrea. Paano niya nalampasan ang suliranin sa kanyang buhay? Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dear Papa Dudut, noon pa man ay mahilig na akong makinig sa radyo. Sa katunayan nga ay masasabi ko ang radyo ang isang bagay sa bahay na hindi pwedeng mawala. Kahit siguro walang telebisyon, basta't may radyo ay malilibang ako lalo na kapag nag-iisa ako. Anyway, bago ko simulan ang pagsasalaysay sa kwento ng aking buhay at pag-ibig ay hayaan muna ninyo akong bumati sa inyo ng isang maganda at mapagpalang araw. Ilang linggo ko na rin inaantabayanan ang inyong programa. Ang programang ito kasi ay nagpapatunay na hindi kontrolado ng tao ang kanyang kapalaran. Napakaraming karanasan ang naipalalabas sa pamamagitan ng programang ito. Mga karanasang nagsisilbing aral sa mga tagapakinig. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya rin ako na ibahagi ang aking kwento upang sa ganon ay kapulutan din ng aral kahit papaano ng inyong mga tagapakinig. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Andrea Papa Dudut. 21 years old na ako ngayon at sa 21 taong kong pamamalagi dito sa mundo ay napuno ng trahedya ang buhay ko. Nabalot din ito ng mga lihim na kailang ko lang natuklasan. Tatlo kaming magkakapatid, Papa Dudut. Panganay namin ay si Bernadette, ngayon ay 22 years old na. Bunso namin si Paolo na ngayon ay 17 years old na rin. Si Bernadette Papa Dudut ay nagsilbing tinik sa buhay ko noong pamang bata kami. Iba kasi ang ugali ni Bernadette. Makasarili siya, mayabang, mapagmataas. Kahit na masasabi mo rin naman kahit papaano na may ipagyayabang nga siya dahil maganda talaga si Bernadette at matalino pa. Si Paolo naman ay napakagwapo rin. Matalino sana dahil lagi rin siyang may honor noong elementary siya. Subalit noong mag-high school ay napasama sa maling barkada. At dahil doon ay napariwara ang buhay niya. Ngunit lahat ng nangyari sa mga kapatid ko at sa mismong buhay ko ay may malalaking dahilan. Ang mga ito ay magiging bahagi ng kwento. Noong pa mga bata kami ay naikikwento na sa amin ni Mami na hindi talaga kami taga rito sa lugar na kinalakhan namin. Taga ibang lugar daw kami. Hindi ko na lamang po babanggitin ang mga lugar na kung saan kami naninirahan. Nandoon daw ang mga magulang ng nanay ko sa lugar na pinanggalingan namin. Kaya lang ay natatandaan ko rin na ayaw pumunta ni Mami doon at hindi na rin niya naipaliwanag sa akin kung bakit. Noong grade 5 ako, Papa Dudut, ay nagkasakit ng malubha si Mami. Isa siyang dating nurse at sobrang kayod ang ginawa niya noon para sa amin dahil wala pang matinong trabaho noon si Daddy. Napasma si Mami at siyang naging dahilan para mabaldado siya habang buhay. Hindi na siya nakabangon mag-isa. Hindi na siya nakakalakad. Lagi lang siya nakahiga at minsan ay nakaupo lang sa kanyang wheelchair. Hindi rin siya nakapagsasalita ng maayos. Kung hindi ka sanay ay hindi mo maiintindihan ang kanyang sinasabi. Sustentado siya ng mga mamahaling gamot na siyang halos pinagtatrabahuhan ni Daddy sa Taiwan. Dahil sa sakit ni Mami, Papa Dudut ay hindi na ako nakapagpatuloy ng pag-aaral. Hanggang first year college lang ang narating ko. Pangarap ko pa namang maging isang nurse din para mas lalo kong maalagaan si Mami. Si
Sina Paulo at Bernadette, Papa Dudut, ay nagpatuloy pa rin sa kanilang pag-aaral. Ako naman ay naging tagapag-alaga na lang ng may sakit kong ina. Si Bernadette ay nagwala noong banggitin ang posible niyang paghinto, kaya napilitan si Daddy na pag-aralin pa rin siya. Kaya naging napaka-boring ng buhay ko noon, Papa Dudut. Nasa bahay lang ako at naglimistulang katulong. Kung hindi pa dumating sa buhay ko si Edgar, ay masyado sanang naging malungkot ang pananatili ko sa aming bahay. Si Edgar, Papa Dudut, ang kauna-unahang lalaking nagpatibok sa puso ko. Si Edgar, Papa Dudut, ay isang tricycle driver. Nasakyan ko siya nang minsang magpunta ako sa palengke. Hinihintay pa rin niya ako hanggang sa matapos akong mamalengke at inihahatid sa bahay. Doon na nagsimula ang aming pagmamabutihan ni Edgar. Ang una kong pag-ibig. Naging napakalalim ng relasyon namin ni Edgar, Papa Dudut. Lagi siyang pumupunta sa bahay. Nagdadala ng kung ano-ano para sa akin at para sa mami ko. Sobra siyang mapagmahal sa akin. Dahilan upang pati ang dangal ko ay naipagkaloob ko sa kanya. Nasa estado na kami noon, Papa Dudut, na nag-uusap tungkol sa aming kasal. Konting panahon na lang noon ang hinihintay namin dahil nag-iipon siya ng kaunting pera sa aming kasal. Pero noon ay wala pa akong napagsasabihan na sa bahay tungkol sa plano namin. Pero alam kong wala namang tututol kung sakali dahil 18 na ako noon. Gusto ko kasing ang daddy namin ang una kong pagsasabihan. Buwan iyon ng Pebrero, noon ay darating na si Daddy dahil matatapos na ang kontrata niya sa Taiwan. Araw ng linggo noon, Papa Dudut, noong inaasahan naming darating si Daddy. Noong umaga ay naglilinis akong mabuti noon sa bahay at nag-aayos ng mga gamit namin. Gusto ko kasing maayos ang lahat na daratna ni Daddy. Tapos nung hapon ay wala pa si Daddy ay nagsimba ako. May usapan kami noon ni Edgar na susunduin niya ako sa bahay pero hindi naman siya dumating kaya nagsimba na lang ako mag-isa. Noong pag-uwi ko ay kakaibang kaba sa dibdib ko ang nadama ko. Alam ko kasing dumating na noon si Daddy. Hindi ako nagkamali dahil pagbungad ko sa salas ay nakita kong masaya ang buong pamilya. Pati si Mami naroon din sa salas. Masaya akong lumapit sa daddy ko para yakapin siya at hagkan dahil sabik na ako sa daddy ko. Pero paglapit ko sa kanya ay isang malakas na sampalang sinalubong niya sa akin. Nabigla ako noon, Papa Dudut. At pag-angat ko ng paningin ko sa aking ama ay binigyan pa niya ako ng isang sampal at sa kanya ako pinagmumura. Malandi raw ako at makate. Tapos noon ay hinila niya ako palabas ng bahay. Lumayas ka! Bulyaw niya sa akin, sabay tulak niya sa akin sa labas ng pinto. Nawala na ako ng balanse dahil sa malakas na pagkakatulak sa akin ni Daddy, kaya bumagsak ako sa semento. Noon naman ay nakita kong lumapit sa akin si Paulo para tulungan akong makatayo. Alalang-alala sa akin ang kapatid ko. Niyakap niya ako pero biglang hinila siya ni Daddy sabay sabing, wag na wag mong kaaawaan ng babaeng yan dahil yan ang nagdadala ng mala sa buhay natin. Kasunod noon ay ang nakakagulat na ingay gawa ng malakas na pagkasa ni Daddy sa pinto. Naiwan ako sa labas ng bahay. Nakasalampak sa sahig ng terrace. Umiiyak sa pagkasindak. Nagtataka sa mga hindi inaasahang mangyayari. Gulong-gulo ang isip ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang mga nalaman ni Daddy. Hindi ko halos namalayan ang sarili ko na nasa harap ako ng pinto ng bahay ni na Edgar. Nanay niya ang nagbukas ng pinto. Nagulat pa siya noong makita niya ako. Bigla at parang galit niyang sinabi na wala si Edgar at lumuwas daw ng Maynila. Noong una ay hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Kaya nag-usisa pa ako ng mabuti sa kanyang nanay.
Pero nagalit sa akin ang matanda at pinagtabuyan niya ako. Lalo akong nalito sa mga nangyayari noon, Papa Dudut. Nagtataka ako kung bakit nangyari ang mga iyon. Wala namang kaming napag-usapan ni Edgar tungkol sa kanyang pag-alis papuntang Maynila. Isa pa ay bakit biglang nagbago ang ugali ng kanyang nanay. Dati naman ay mabait siya at parang boto naman sa akin na maging manugang niya. Pero noong gabing iyon, Papa Dudut, ay parang isinusuka niya ako. Kung saan-saan ako napunta noong gabing iyon. Hanggang sa maisipan kong puntahan ang isa kong kaibigan, si Myra. Pinayuhan ako ni Myra na bumalik sa bahay at piliting kausapin ng daddy ko para maliwanagan ang lahat. Sinunod ko ang payo ng kaibigan ko. Sinamahan pa niya ako kahit 9:00 na noon ng gabi, pero pagdating namin sa bahay ay wala si daddy. Niyaya daw siya ng isa niyang kumpare. Si Bernadette ang nagbukas ng pinto noon, Papa Dudut. At ang bungad niya sa akin ay, "Di ba? Pinalayas ka na? Ano pang ginagawa mo dito? Wala kang lugar dito dahil nakakasira ka ng dangal ng pamilya." Sa pagkarinig ko noon, Papa Dudut, ay nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na malayang nasampal ko sa Bernadette, pero nanlaban siya. Sinunggaban niya ang buhok ko. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. Mas malakas ako sa kanya, Papa Dudut, kaya naitumba ko siya at noong nakahiga na siya ay inupuan ko siya, saka ko siya pinagsasampal. Natigil lang ako noong biglang may narinig akong sigaw. Pagkatapos nun ay ang malakas na pagtulak sa akin na naging dahilan para bumalandra ako sa sofa. Si Daddy, hindi ko na malayang dumating. Kasunod nun, Papa Dudut, ay mga mura at masasakit na salita noong ko lang na narinig kay Daddy. Galit pa rin siyang lumapit sa akin at sinunggaban niya ang buhok ko. "Pinalayas na kita, bumalik ka pa." Sabay hila niya ulit sa akin papalabas ng pinto. Noon, Papa Dudut, ay nagmakaawa ako kay Daddy. Pero parang wala siyang naririnig. Malakas pa rin niya akong kinakaladkad palabas ng bahay at kung saan ako kumakapit para hindi niya ako mailabas. Sa pagpupumiglas ko sa pagkakahawak sa akin ni Daddy ay nakabitiw ako sa kanya. Mabilis akong tumakbo sa silid ko. Agad kong ikinandado ang pinto at nagulat pa ako nung makita kong may taong nakahiga sa kama ko. Si Mami. Umiiyak siya at sinenyasan niya akong lumapit sa kanya. Mayroon siyang inabot na kahon sa akin. Parang kahon ng sapatos. Inabot ko naman at pagkatapos ay nagsalita si Mami na bulol-bulol at halos hindi ko maintindihan. "Pumunta ka sa probinsya namin. Hanapin mo ang mga lolo at lola mo," sabi niya. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng mahigpit. Lalo naman akong napabulaslas noon ng iyak. Bigla kaming nagkahiwalay sa pagkakayakap ng mami ko nung marinig ko ang sigaw ni Daddy habang kinakalampag niya ang pinto ng kwarto ko. Kaya noon ay mabilis kong nilagay sa malaking bag ang damit ko at ang kahon na ibinigay ni Mami. Umuungol naman si Mami sa pag-iyak niya. Tapos ay lalo lang nagkagulo sa salas noong marinig kong nagwawala na rin si Paulo. Nagsisisigaw siya at sinisigawan niya si Daddy. "Huwag mong palayasan ang ate ko. Ikaw na lang ang lumayas. May babae ka namang iba." Sigaw niya kasabay din ang kanyang pag-iyak. Noon ay lalo pang tumindi ang pag-iyak ko, Papa Dudut, dahil masyado akong natouch sa pagmamalasakit ng kapatid kong si Paulo sa akin. At bigla din akong naawa sa kapatid ko noong marinig ko siya ang pinagbubuntungan ng galit ni Daddy. Puno na noon ang bag ko kaya't nagpasya na akong lumabas ng kwarto.
Handa na akong lisanin ang bahay namin. Tatalikod na ako nang lumakas ang iyak ni Mami na noong linguning ko ay nagpipilit na bumangon. Biglang gumapang ang matinding awa ko sa aking ina. Muli akong lumapit sa mami ko, Papa Dudut, at niyakap ko siya ng napakahigpit. Pakaramdam ko noon ay iyon na ang huling yakap ko sa aking ina, Papa Dudut. Damang-dama ko sa yakap ni Mami ang matinding kalungkutan. Pagkatapos noon ay tinulak na ako ni Mami, sabay bulong niyang, "Mag-iingat ka. Mahal na mahal kita, anak." Noong makita niya ako ay sumigaw siya, "Ate, huwag kang umalis." Pero noong makita ko si Daddy na papalapit sa akin ay binilasan ko ang paglabas ng pinto sa terrace at nadaanan ko si Bernadette. Nakahalukip-kip na parang walang pakialam sa mga nangyayari. "Sana ay huwag ka nang babalik," sigaw niyang pahabol sa akin. Noon, Papa Dudut, ay tumuloy pa rin ako sa bahay ni na Myra. Nagsorry siya sa akin dahil umalis na siya noong nagkagulo na sa bahay. Binilinan ko lang siya na pakitignan na lang ang mami ko at nangako naman siya sa akin. Kinaumagahan noon, Papa Dudut, ay sumakay na ako ng bus papunta sa probinsya ng nanay ko. Walang katiyakan ang pag-alis ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil hindi naman nabanggit ni Mami kung nasaan ang lolo at lola ko. Noon ay naalala ko ang kahon na ibinigay ni Mami. Inilabas ko yon mula sa aking bag. Pera at mga papeles ang laman ng kahon, Papa Dudut. Mga titulo ng lupa na nakapangalan sa isang taong kaapelyido ni Mami noong dalaga pa siya. Ipinagpalagay ko na lang na lolo ko ang may-ari ng pangalang iyon. Sa titulo ng lupa, Papa Dudut, ay nakasulat ang lugar na kinaroroonan ng lupa. Sa isang baryo. Para naman akong naging hawahan noon dahil kahit papaano ay alam ko na kung saan ako pupunta. Nakailang sakay ako bago ako nakarating sa aking patutunguhan. Gabi na noon, Papa Dudut, kaya tumuloy muna ako sa isang mamurahing hotel. Sapat naman ang pera ko noon dahil may karamihan ng perang nasa kahon na ibinigay sa akin ni Mami. Sa hotel ay halos hindi rin lang ako nakatulog, Papa Dudut, dahil sa matinding pag-aalala kay Mami at kay Paulo. Lubha pa rin akong naguguluhan sa mga pangyayari. Bakit biglang nagalit sa akin si Daddy? At noon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng kaba na si Bernadette ang may kagagawa ng lahat. Maaaring sinisiraan niya ako kay Daddy tungkol kay Edgar. Kilala ko si Bernadette. Mahusay siyang gumawa ng kasinungalingan para sa ikasasama ko. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagtanim ako ng matinding puot para kay Bernadette. Hindi ko rin mapigilang mag-alala sa mami ko at kay Paulo. Paulit-ulit lang akong nanalangin noon, Papa Dudut. Nagsusumamo sa Panginoon na huwag niyang pabayaan ang mami ko at ang kapatid kong si Paulo. I pray ng hotel para hanapin ang baryo na nakasulat sa titulo ng lupa. Malaki-laki rin ang lupang iyon, Papa Dudut. Mahigit 8 ektarya. Sa pagtatanong-tanong ko ay natuntong ko ang paradahan ng tricycle papunta sa baryong iyon. Sa isang lumang bahay na napakalapit sa dagat ako dinala ng tricycle. Nasa dulo iyon ng baryo at ni walang kapitbahay. Isang may edad na ring babae noon ang naabutan kong nagwawali sa malawak na bakuran. Nagtataka siyang nakatingin sa akin. Kinausap ko siya noong una ng Tagalog pero iba ang kanyang salita. Delia raw ang pangalan niya. Nalaman ko kay Aling Delia na patay na raw ang lolo ko pero buhay pa ang lola ko. Ang masama lang daw ay ulyanin na ang lola ko at madalas daw na nakatulala lang. Noong sinamahan ako sa loob ng bahay ni Aling Delia ay nakita kong nakaupo sa tumba-tumba sa malawak na terrace ang lola ko.
Matanda na talaga siya at puro puti na ang mahaba niyang buhok na maayos namang nakasupil. Nakatingin siya noon sa akin na parang pilit niya akong kinikilala. Noong nagmano ako sa kanya ay bigla niyang inalis ang tingin niya sa akin. Noong nalaman ni Aling Delia ang kwento ng buhay ko ay parang nagkaroon siya ng tiwala sa akin. Tumira daw ako sa kanila hanggat gusto ko pero mahirap daw ang buhay nila dahil na ang pinagkakakitaan lang daw nila ay ang manggahan at mga gulay na tanim ng anak niyang si Benedict. Hindi raw taga roon si Aling Delia. Napadpad lang daw siya doon kina Lola noong nagmimistulang impyerno na ang buhay nila sa piling ng kanyang ina at ng kanyang stepfather. Namasukan daw siyang katulong noon kina Lola at noon pa man daw ay wala na siyang nadatnang anak ni na Lola. Ang kwento raw ni Lola noon ay naglayas ang nag-iisang anak nila dahil sa lalaki. Si Mami ang tinutukoy. Nahumaling daw sa isang lalaki si Mami noon pero tutol si na Lola sa lalaking iyon. Nagmatigas daw si Mami hanggang itakwil siya ng kanyang ama. Kaya siguro napilitang lumaya si Mami na dala ang ilang titulo ng lupa ni Lolo. Ang nakakalungkot sa kwento ni Aling Delia ay noong mamatay si Lolo na ang pangalan ni Mami ang binibigkas. Noon Papa Dudut ay hindi ko maiwasang maiyak. Walang kaalam-alam sina Lolo na nagdudusa rin si Mami noon sa kanyang sakit. Pati rin daw si Lola ay madalas na nasasambit ang pangalan ni Mami. Ang pagkamatay pa raw ni Lolo ang isang dahilan kung bakit maagang nawala ang katinuan ng isip ni Lola. At pati ang pagkawala rin ng nag-iisa nilang anak na si Mami. Kung tutuusin daw ay hindi pa dapat nag-uulyanin si Lola dahil 70 years old lamang siya. Pero ayon kay Aling Delia, ay sanhi na rin daw yun ang mga problema at madalas na pag-iisip ni Lola. Awang-awa din ako kay Lola noon, Papa Dudut. Halos maghapon lang nakaupo sa terrace na nakatanaw sa malayo. Kung minsan ay tatayo siya at nagsasalitang mag-isa. Ang masakit, Papa Dudut, ay ayaw niyang may lumapit sa kanya kapag hindi siya tumatawag. Minsan ngang nilapitan ko siya ay sinenyasan niya akong lumayo. Gayon pa man ay nagpupumilit pa rin akong lumapit sa kanya. Gusto ko kasing gawin sa kanya ang ginagawa kong pag-aalaga noon kay Mami. Gusto ko siyang pagsilbihan gaya ng pagsisilbi ko kay Mami pero ayaw niyang lumalapit ako sa kanya. Minsan pa nga ay hinampas niya ako ng kanyang tungkod. Kaya mula noon ay binawalan na ako ni Aling Delia na lumapit kay Lola. Masakit pa rin sa akin ang lumayo kay Lola. Pero wala. Sinisikmura ako at hindi ko napigilang makapagduwal. Mabilis akong bumaba noon mula sa kwarto ko papuntang banyo para doon magduwal. Noong paglabas ko ng banyo ay nakaabang si Aling Delia sa pinto. May hawak na baso ng tubig. Tinanong niya sa akin kung meron pa daw ba akong hindi na ikukwento sa kanya tungkol sa akin. Nagtaka ako noon sa tono ng pagtatanong niya at noon ay bigla rin lang siyang nagsalita. Buntis ka ba? Tanong niya sa akin. Noon, Papa Dudut, ay bigla akong naisip si Edgar. At biglang nanlambot ang tuhod ko noong maisip ko na baka nagbunga na ang mga gabing nakalimot kami ni Edgar. Noon din, Papa Dudut, sa harap ni Aling Delia ay napahagulhol na naman ako ng iyak. Pero pinakalma ako ni Aling Delia. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tutulungan kita. Isisilang mo ba ang batang yan? Masuyo niyang sabi sa akin habang pinapahid ng kamay niya ang mga luha ko. Mula noon, Papa Dudut, ay napatunayan ko kung gaano kabuting tao si Aling Delia. Ganon din ang kanyang anak na si Benedict. 17 pa lang noon si Benedict pero siya na ang nagtatrabaho. Marunong din siyang mangisda. Medyo may pagkamahiyain nga lang si Benedict. Kapag nakikita niya ako ay umiiwas siya.
Cute din naman sana si Benedict kung hindi lang sunog sa araw dahil sa kasipagan. Diretso at makintab ang kanyang buhok at may taas na 5'7". Matipuno ang pangangatawan at kung biglang tingin ay parang si Romnick Sarmienta. Ayon kay Aling Delia ay dating playboy daw ang kanyang anak. Lalo na noong nag-aaral pa lamang ng high school. Pero noong ma-in-love daw ito ng sobra sa isang babae at nabigo dahil nagpakasal sa iba ang nobya ay nawala na ng gana ng pag-aaral at itinuon na lamang ang panahon sa pagtulong sa kanyang ina. Mahal na mahal ko ang anak kong yan, sabi sa akin ni Aling Delia noong mahuli niya akong pinapanood ko si Benedict habang nagdidilig ng mga gulay sa likod ng bahay. Nababalot din ng lihim ang pagkatao ng anak ko, Andrea, at hindi ko alam kung dapat pa niyang malaman ang lihim na iyon. Sabi ni Aling Delia na noon ay banaag ang lungkot sa kanyang mukha. Gusto kong tanungin si Aling Delia tungkol sa sikretong iyon, subalit nagdalawang isip ako dahil sa tingin ko noon ay hindi pa handa si Aling Delia upang isiwalat ang sikretong iyon na aniya ay bumabalot sa pagkatao ng anak niyang si Benedict. Isa pa ay naagaw ang paningin ko ng lalaking dumating at lumapit kay Benedict. Puti ang lalaki at matangkad at tansya ko noon ay isang Amerikano. Siya si Dervin, kaibigan ni Benedict. Narinig kong sinabi ni Aling Delia. Mahusay nang magsalita ng Tagalog yan. Medyo slang-slang nga lang. Dagdag pa niya na noon ay medyo nakangiti na. Noong idako kong muli ang tingin ko sa kinaroroonan ng dalawang lalaki, ay nagulat ako dahil noon ay lumakad palapit sa amin si Dervin. Maganda ang kanyang pagkakangiti sa amin ni Aling Delia. Noon, Papa Dudut, ay hindi ko maipaliwanag ang kakatuwang kabog sa dibdib ko. Lalo na noong ilahad ni Dervin ang kamay niya sa akin upang makipagkilala. Pakiramdam ko noon, Papa Dudut, ay nanlalamig na ako at hindi ko maintindihan. Napakagwapo kasi ni Dervin. Asol ang mata niya at napakapula ng kanyang labi. Napakaganda rin ang kanyang pangangatawan. Hindi naman siya maskulado pero siksik sa laman ang kanyang dibdib at braso. Bahagya pa nga akong natawa noong marinig ko siyang magsalita. Slang pero marunong siyang magtagalog at nakakatuwang pakinggan. Pero sa likod ng nakakatuwang pakiramdam noon, Papa Dudut, ay mayroon pang isang mas magandang damdamin na nakatago sa puso ko. Na hindi ko naman matanto kung tama ba o mali. Noon ding araw na iyon ay humanga at nagmahal ako kay Dervin. Hindi ko noon alam kung totoong lumuwa siya ng Maynila o pinagtataguan lang niya ako dahil nakuha na niya ang gusto niya sa akin. O kaya ay isa rin sa napaglaruan ni Bernadette ang relasyon namin ni Edgar. Madalas kasi noon ay nakikita kong si Edgar ang naghahatid kay Bernadette mula sa eskwela. Hindi ko matiyak, Papa Dudut, o sa mas tamang salita ay ayaw ko nang tiyakin dahil tumitibok pa sa iba ang puso ko. Si Dervin na ang sinisigaw nito at hindi na si Edgar. Mali sa isip pero sino ba ang makakapigil sa pagtibok ng puso? Matapat kung bumulong ang puso. Hindi gaya ng isipan na kung alin ang tama, iyon ang dapat masunod. Pero ang puso, mali man kung mali pero hindi ito nagpapahadlang para mapalaya lang ang totoong damdamin. Noon, Papa Dudut, ay buong puso kong inaamin na nagmahal ako kay Dervin at hindi ko iyon inilihim kay Aling Delia. Sa pagdaan ng mga araw, Papa Dudut, ay naging malapit kami sa isa't isa ni Dervin. Pinay ang kanyang nanay at isang British naman ang kanyang tatay. Nagtagpo ang kanilang mga magulang sa isang romantikong pook sa isang baryo sa Vigan. Tuwing summer ay umuwi ng Pilipinas si Dervin dahil napakalaki ng paghangan niya sa dagat ng Vigan. Libangan ni Dervin ang mamangka at mag-scuba diving.
Lagi silang namamangka ni Benedict. Ako naman noong una ay natatakot akong sumakay sa bangka pero isang araw noon ay napilit ako ni Dervin na sumakay sa kanilang pagpapalaot sa dagat. At mula noon ay nagustuhan ko na rin ang sumama sa kanila. Hindi lang dahil masarap sumakay sa bangka kundi dahil nai-enjoy kong kasama si Dervin. Mabait talaga si Dervin, Papa Dudot. Malambing at magaling magpatawa. Tuloy ay hindi ko talaga naiwasang mahulog ng tuluyan ang loob ko kay Dervin. Lingid sa kaalaman niya ay lihim ko na siyang minamahal. Araw noon, Papa Dudot, na nauobliga akong maglagi sa labas ng bahay. Dahil napapansin namin ni Aling Delia na laging nakatingin sa akin si Lola. Iba ang tingin niya. Sabi ni Aling Delia ay parang hindi niya gustong nakikita ako sa bahay. Napansin ko nga rin minsan na iba ang pagkakatitig sa akin ni Lola. Dahil doon ay nahihintakutan ako at baka kung ano ang magawa niya na hindi ko namamalayan. Kaya lagi noon ay kasama ko sina Dervin at Benedict sa labas, sa dagat, sa tumana. Ngunit may isang tanghali noon na nasa gilid kami ng dagat. Biglang nagdilim ang paningin ko. Nahilo ako at nawala ng malay. Noong bumalik ang ulirat ay natagpuan ko ang sarili ko na nakahiga sa kandungan ni Dervin habang pinapaypayan naman ako ng sombrero ni Benedict. Alalang-alala ang dalawang binata noon sa akin. Noong maikwento ko ang nangyari kay Aling Adelia ay binawalan niya akong lumabas kapag mainit ang panahon. Makakasama daw iyon sa pagbubuntis ko at iyon din daw ang dahilan kung bakit bigla-bigla ay nahihilo ako. Noon, Papa Dudot, ay biglang naging makulimlim ang mundo ko. Problemado ako noon kung papaano mabibigyan ng daan ang pagmamahal ko kay Dervin kung malalaman niya na buntis ako na hindi na ako dalaga. Yung mga araw na hindi ko siya makakasama ay sobrang pagkamiss ko sa kanya. Lagi lang kasi akong nasa itaas ng bahay at nakatanaw sa bintana dahil hindi ako pwedeng laging nasa baba dahil naroon si Lola. Yun yung mga araw na nakakaramdam ako ng pagkabagot. Lagi kong naaalala ang mami at ang kapatid kong si Paulo. May mga nagawa na rin akong sulat para kay Myra, kaya lang ay lagi ko namang nakakalimutang ipadala kay Aling Delia para maihulog niya sa koreo. Kapag ganoon, Papa Dudot, ay hindi ko maiwasang magtanong sa Diyos kung ano ba ang plano niya para sa akin. Bakit gano'n naman ang mga nararanasan ko? Yung tipong wala na yata akong karapatang lumigaya man lang sa kahit anong aspeto ng buhay. Buhay pag-ibig man o buhay pamilya. April 5, birthday ng mami ko, Papa Dudot. Sinabi ko noon kay Aling Delia na mamamalengke kami dahil gusto kong maghanda. Naitanong ko rin sa kanya kung may nakita siya noon na pictures ng mami ko. Wala man lang kasi akong nadalang picture ng mami ko. Sabi niya ay nasa bodega raw. Ipinatago raw noon ni Lolo dahil lagi naaalala ni Lola ang mami ko at kapag daw gano'n ay nalulungkot siya. Nakiusap ako kay Aling Delia na ilabas namin mula sa bodega ang mga pictures ni mami. Pumayag naman siya. Malalaking kwadro ang mga portraits ni mami. Kamukhang kamukha mo pala ang mami mo. Bulalas noon ni Aling Delia noong malinisan namin ang mga portraits ng mami ko. 2 portraits ang pinili ko na iakyat sa silid ko para doon ko na lang i-display. Bitbit ko ang 2 kwadro nang madaanan ko si Lola sa salas. Nakatingin siya sa mga dala kong kwadro. Angela, Angela, anak ko. Narinig kong sinabi ni Lola. Napatigil ako noon at nalingon ko si Lola.
Noon ay umiiyak na siya habang binibigkas pa rin niya ang pangalan ng mami ko. Dahan-dahan niyang kinuha iyon at tinitigan. Niyakap at saka siya humagulhol. Lumuhod ako sa tabi ng upuan ni Lola. Sabi ko, "Lola, birthday ngayon ni Mami." Pagkarinig noon ni Lola ay tumingin siya sa akin. Dahan-dahan niyang inilapit ang palad niya sa mukha ko. Masuyo niyang hinaplos. Hindi ako nagkamali. Sabi niya sa mahinang tinig, "Ikaw ang anak ni Angela. Ikaw ang apo ko." Sabi niya. Sobra ang kagalakan ko noon, Papa Dudut, nung marinig kong magsalita si Lola. Noon ay mabilis ko siyang niyakap at ginantihan naman niya ng mas mahigpit na yakap ang yakap ko. Doon na nagsimulang gumaling si Lola, Papa Dudut. Sa isang iglap ay nakalaya siya sa kanyang sakit na gawa lamang ng pagkakakulong niya sa matinding kalungkutan dahil sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Lalo na si Mami na nag-iisa niyang anak. Dahil doon, Papa Dudut, ay muling nabigyan ng sigla ang lumang bahay ni Lola. Ang saya-saya namin noon. Hindi na ako pinayagan ni Lola na sumama kay Aling Delia para mamalengke. Hindi niya ako pinapayagang lumayo man lang sa tabi niya at pinagkukwento niya ako ng tungkol kay Mami. Ililihim ko pa sana ang tungkol sa kalagayan ni Mami pero hindi ko kasi kayang magsinungaling kaya mahinahong paraan ay naikwento ko kay Lola ang kalagayan ni Mami. Sa kabila ng takot ko na baka biglang bumalik si Lola sa dati niyang kalagayan kapag nalaman niya ang nangyari kay Mami. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at natanggap naman ni Lola. Umiyak lamang siya dahil sa matinding awa kay Mami. Nakiusap siya sa akin na kinaumagahan din ay uuwi kami para makita na niya ang kanyang anak na mahigit 2 taon na niyang hindi nakikita. Hindi ako masaya sa bagay na iyon, Papa Dudut, dahil hindi pa ako handang humarap kay Daddy. Lalo na't galit na galit si Lola kay Daddy dahil sa naikwento kong pagpapalayas niya sa akin. Isa pa ay parang ayaw kong malayo kay Dervin kahit sandali lang. Subalit wala akong nagawa. Isa pa ay naaawa ako kay Lola. Gustong-gusto na niyang makita si Mami. Ibinigay ko rin kay Lola ang mga titulo ng lupa na kasama sa kahon na ibinigay sa akin ni Mami noon. Sabi ni Lola, ibebenta raw namin ang mga lupang iyon para may magamit kami sa pagpapagamot kay Mami. Kahit daw sa ibang bansa pa namin siya ipagamot. Sa isiping iyon ay hindi na ako umiimik. Dahil alam kong hindi na gagaling ang sakit ni Mami. Kahit sinong espesyalista pa ang titingin, yun kasi ang sabi ng mga doktor noon. Hindi tinupad ni Lola ang plano naming pagpunta noong sumunod na araw sa amin. Nilakad niya ang pagsasanla ng ilang mga titulo ng lupa. Lumapit muna kami sa bangko pero matagal daw ang proseso. Kaya ang ginawa ni Lola ay lumapit na lang siya sa kanyang kakilalang mayaman. Nagulat pa noon ang kakilala niya dahil ang akala raw nito ay patay na si Lola. Nagbiro naman si Lola noon. "Namatay na ako pero binuhay lang ako nitong apo ko," sabi niya. Hindi nabigo si Lola sa nilapitan niya at masaya kaming umuwi at noong kinagabihan ay nag-impake na siya ng mga gamit niyang dadalhin. Noong gabing iyon ay nagulat naman ako sa biglang pagdating ni Dervin. Niyaya niya ako maglakad-lakad daw kami sa dalampasigan. Maganda kasi ang gabi noon at kabilugan ng buwan. Noong una ay tumutol si Lola noong magpaalam kami pero sabi ko ay wala siyang dapat ipag-alala. Pumayag din siya. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon, Papa Dudut. Iyon ang pinakaromantikong gabi sa buhay ko. Ang kasama ang lalaking pinakamamahal ko. Naglalakad kami
sa dalampasigan at ang mga tanglaw namin ay mga liwanag ng bilog na buwan. At kami noon at masayang nagkukwentuhan. Nabanggit daw sa kanya ni Benedict na uuwi ako kaya daw siya napasugod ng dalaw. Noon ay biglang hinawakan ni Dervin ang kamay ko habang naglalakad kami. Noon pa lang ay may mga kakaibang kuryente nang gumapang sa katawan ko. Hanggang sa humigpit ang pagkakahawak niya sa palad ko. At wala na rin akong nagawa noong bigla siyang huminto sa paglalakad. At kasunod noon ay ang mga marahan niyang paghalik sa aking mga labi. Bagay na lubos na ginusto ng puso ko. Pagkatapos ng maalab niyang halik ay masuyo niyang sinabing, I love you, Andrea. I love you. Pagkarinig ko noon, Papa Dudut, ay iba ang naramdaman ko. Hindi tuwa at hindi ligaya, kundi lungkot at takot. Alam ko kasing hindi alam ni Dervin ang kanyang ginagawa. Hindi pa niya ako lubos na kilala at alam kong guguhong bigla ang pagmamahal niya sa akin kapag nalaman niya ang tungkol sa sekreto ko. Gayunpaman ay hindi na naghintay ng sagot ko si Dervin. Sabi niya, hindi na raw kailangang sabihin ko pa na mahal ko rin siya. Nararamdaman daw niya sa ganting halik ko sa kanya ang pagmamahal ko para sa kanya. Mula daw sa gabing iyon ng April 11 ay magsyota na kami. Kitang-kita ko sa mata ni Dervin ang kalungkutan sa aming paglalayo. Pero nangako naman ako na babalik kami kaagad. Ang plano kasi ni Lola ay kukunin lang niya si Mami at iuwi. Sa loob ng bus ay hindi ko napigilang magkwento kay Lola tungkol sa buhay ko sa pag-ibig. Lahat ay kinuwento ko. Nalungkot siya para sa akin at ang sabi niya ay hindi raw niya ako pababayaan. Hindi raw siya papayag na madihado ako. Isisilang ko raw ang bata sa sinapupunan ko at bibigyan namin ng magandang kinabukasan. Noong dumating kami sa bahay ay si Paolo ang nadatna namin. Tuwang-tuwa ang kapatid ko noong makita niya ako. Napayakap siya sa akin. Agad ko namang dinala si Lola sa silid ni Mami. Nagulat si Mami noon at napuno ang silid ni Mami ng malakas na iyak ni Lola sa matinding habag niya kay Mami. Ipapagamot kita, anak. Gagaling ka. Sabi niya habang yakap-yakap si Mami. Hindi rin namin napigilan ni Paolo ang mapasama sa iyakan nila Lola at Mami. Pagkatapos nun ay narinig ko si Lola. Galit ang boses. Nasaan si Andrew? Nasaan ang magaling niyong ama? Tanong niya sabay tingin sa amin ni Paolo. Nagulat ako noon at naguluhan, Papa Dudut. Bernardo kasi ang pangalan ni Daddy at hindi Andrew. Kaya tinatanong ko siya kung sinong Andrew ang hinahanap niya. Sabi niya ay ang aming ama. Sinabi ko naman sa kanya na hindi Andrew ang pangalan ni Daddy kundi Bernard. Naguluhan din si Lola at si Mami noon na may gustong sabihin. Pero hindi namin maintindihan dahil sinasabihan niya ng iyak. Pagkaraan ng ilang oras ay dumating si Daddy sa bahay. At nagulat ako noon, Papa Dudut, sa sinabi ni Lola. Hindi yan si Andrew. Hindi yan ang daddy nyo. Sabi niya. Gulat din si Daddy noon pero noong makabawi siya sa pagkagulat niya ay nagsimula siyang magpaliwanag. Ikinuwento niya ang buong katotohanan at ang katotohanang hindi siya ang totoo kong ama. Pangalawang asawa daw niya si Mami dahil iniwan siya ng una niyang asawa, ang ina ni Bernadette. Yun namang Andrew na sinasabi ni Lola ang tunay kong daddy. Yun ang lalaking sinamahan ni Mami. Isang sundalo raw ang Daddy Andrew ko at isang bagay na hindi ginusto na nina Lolo at Lola, ngunit mahal ni Mami si Daddy Andrew. Kaya sumama pa rin daw si Mami sa tunay kong daddy noong magtanan sila. Kaya lang ay namatay daw si Daddy Andrew sa isang engkwentro nila
sa mga NPA noon kaya't nag-byuda si Mami noong pinagbubuntis pa lang niya ako. Noon naman daw dumating sa buhay ni Mami si Daddy Bernard na siya nang naging katuwang ni Mami sa pagpapalaki sa amin. Si Paulo lang ang totoo kong kapatid sa ina. Iba ang ina ni Bernadette. Noong 1 taong gulang pa lamang daw siya ay iniwan na siya ng nanay niya kay Daddy Bernard. Itunuring daw ni Mami na parang tunay na anak niya si Bernadette at ganun din ang gagawin ni Daddy Bernard sa akin. Pero noong palayasin ako ni Daddy ay malinaw na hindi iyon pagturing sa tunay na anak. Gayunpaman ay kinalimutan ko na lang iyon. Ang mahalaga ay malaki rin ang hirap ni Daddy Bernard sa pagpapalaki sa amin ni Paulo. At kahit pa 10 ulit siguro akong palayasin ni Daddy Bernard ay may utang na loob pa rin ako sa kanya sa pagpapalaki at pagturing din naman niyang tunay na anak sa amin ni Paulo. Noong malinaw na sa akin ang lahat, Papa Dudut, ay lalo kong sinuportahan si Lola sa kanyang hangarin na kunin si Mami mula kay Daddy Bernard. Ngunit mahigpit naman ang pagtanggi ni Daddy Bernard sa gustong gawin ni Lola. Noon, Papa Dudut, ay nanibago naman ako sa ugali ni Bernadette. Nakapagtataka kasi na biglang nagbago ang ugali niya. Bumait na siya sa akin at nagsorry pa sa mga ginawa niya. Inamin niya na siya ang nagsumbong kay Daddy ng tungkol sa amin ni Edgar noon. Sobra pa ang mga sumbong niya. Pinilit ko naman siyang unawain. Ang gusto ko lang kasi ay wala ng gulo. At lalong ayaw ko naman na may kaaway o taong galit sa akin kaya pinatawad ko si Bernadette. Pinatunayan naman niya ang kanyang pagbabago. Kinalimutan ko lahat ng sama ng loob ko sa kanya at naging malapit kami sa isa't isa. Naikwento ko sa kanya ang pati kay Dervin. Nagbalita rin siya ng tungkol kay Edgar at nasa Maynila ng araw talaga si Edgar at hindi pa raw talaga siya handa sa pag-aasawa. Napapamura na lang ako sa isip ko noon, Papa Dudut. Masyadong bumaba ang pagtingin ko sa kanya at sa mga lalaking kagaya niya. Sayang at naging lalaki pa sila kung wala naman silang paninindigan. Masakit man, Papa Dudut, ang mga kwento sa akin ni Bernadette tungkol kay Edgar ay tiniis ko na lamang. Total ay may mga masasayang bahagi naman na sa buhay ko. Gaya ng pagkakatuklas ko ng ilang katotohanan tungkol sa pagkatao ko at ang pagaling ng lola ko na siyang susuporta sa amin ni na Mami at Paulo. Ang ginawa ni Lola ay dinala niya sa ospital si Mami. Kami ni na Paulo ang laging nagbabantay noon sa kanya dahil may inaasikasong negosyo noon si Daddy Bernard. Si Bernadette naman ay nagpaalam noon na luluwas papuntang Maynila dahil mayroon daw siyang inaplayang trabaho doon. Ilang araw din si Mami sa ospital pero inamin ng mga doktor na gamot na lang talaga ang magpapahaba ng buhay ni Mami. Kaya pagkaraan ng 4 na araw ay inuwi na rin namin siya. Napakalungkot ni Lola noon, lalo na noong maabutan ko silang nag-uusap. Pabayaan mo na ako, Mama, sabi ni Mami kay Lola. Ang mga anak ko na lang ang tulungan mo dahil hindi ko na sila kayang alagaan. Hiling ni Mami kay Lola. Hiniling ni Lola kay Daddy Bernard na iuwi muna namin si Mami upang maalagaan namin siya. Pumayag naman si Daddy Bernard pero 2 buwan lang daw. Kaya sa pamamagitan ng ambulansyang pinakiusapan ni Lola sa munisipyo namin ay naiuwi namin si Mami. Kasama namin si Paulo noong iuwi namin si Lola. Kakaiba ang sayang nadama ko noon, Papa Dudut, noong nasa daan kami, pabalik na. Makakasama ko na naman si Dervin, ang lalaking nagmamay-ari na ng puso ko. Sisikapin kong ipaunawa sa kanya ang kalagayan ko. Magsusumamo sa kanya at sa tingin ko naman ay maiintindihan niya ako. Lalo na't sabi sa akin ni Bernadette na ang mga dayuhan ay hindi gaya ng mga Pilipino na napaka-importante ang virginity ng isang babae.
Sabi ni Bernadette, malaki raw ang pag-asa na maiintindihan na tatanggapin pa rin ako ni Dervin. Masayang sumalubong sa amin sina Aling Delia at Benedict noong makarating kami sa bahay ni Lola. Pinagkaabalahan namin ayusin ang dating silid ni Mami sa taas ng bahay. Banaag sa mukha ni Mami ang kakaibang saya noong makita niya ang kinalakan niyang bahay at paligid. Noong maayos na ang lahat ay hinila ako ni Aling Delia at Benedict at nag-aalala silang ibinalita sa akin na dumating daw ang kapatid ko doon. Nagtaka ako noon kung sinong kapatid ko ang tinutukoy nila. Bernadette daw ang pangalan niya, sabi ni Aling Delia. Pero hindi raw siya sa bahay ni Lola na natili kundi kina Dervin. Ang lakas ng kaba sa dibdib ko sa ibinalita nilang iyon sa akin. Muling nabuhay ang puot ko kay Bernadette. Si Benedict ang nagkwento sa akin. Nagpasama daw sa kanya si Bernadette kay Dervin at si Bernadette daw ay nagbulgar kay Dervin ang sikreto ko. Dahil daw doon ay nawala ang tiwala at pagmamahal sa akin ni Dervin. At ang masakit ay umalis na si Dervin. Ang paalam daw niya kay Benedict ay babalik na siya sa Britanya. At ang isa pang masakit ay inagaw daw ni Bernadette ang lugar ko sa puso ni Dervin. Magkahalong sakit at galit ang naging dahilan ng pag-iyak ko noong araw na iyon, Papa Dudut. Ahas talaga si Bernadette, maitim ang budhi. Malinaw na magaling magsuot ng maskara. Akala ko noon ay tuluyan ang nagbago si Bernadette kaya ako ikinuwento ang lahat tungkol kay Dervin. Iyon pala ay wala siyang ibang hangarin kundi ang sirain ng buhay ko. Si Paulo Papadudot ang nagpupuyos din ng galit kay Bernadette. Wala siyang ginawa kundi ang murahin na ang kinagisna naming ate. Noon Papadudot ay naramdaman ko ang matinding sakit ng pagkabigo. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal si Dervin at dahil doon ay hindi ko naiwasang mabuhay na parang patay. Kahit napapaligiran ako ng mga taong nagmamahal sa akin. At hindi nagkulang ng pagmamalasakit at pagmamahal. Ng ugali ko noon, Papa Dudut. Naging mapag-isa ako at malulungkutin. Madalas ay gusto kong nasa dalampasigan lang ako hanggang gabi. Sinisisi ko si Edgar at isinusumpa dahil siya ang gumawa ng kawalang hiyaan sa akin. Pati ang bata sa sinapupunan ko ay natutunan kong kamuhian. Gusto kong maglaglag. Gusto ko mawala dahil ito ang naging sumpa ng buhay ko at dahilan kung bakit iniwan ako ni Dervin. At higit sa lahat ay isinumpa ko si Bernadette. Ninais ko noon ang kanyang kamatayan. Masama, oo, pero may sasama pa ba sa ginawa niya sa akin? Ano bang karapatan nila para sirain ang buhay ko? Anong kasalanan ko sa kanila? May 11, isang buwan na sana namin ni Dervin noong gabing iyon, Papa Dudut, ay pinili kong mag-isa sa dalampasigan. May lungkot man sa puso ko ay sumisingit naman ang ligaya kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin ni Dervin noong gabi ng April 11. Ang pinakaromantikong gabi sa buhay ko. Dalawa lang kami noon sa dalampasigan at parang sa amin lang ang mundo at saksi sa maliligaya naming puso noon ang bilog na buwan. Ang sarap balikan ng mga alaala. Pero kakatuwa Papa Dudut dahil sa halip na ngiti ang sisibol sa mukha ko ay mapapait na luha. Dahil sa dulot ng masasayang alaala ay pait at sakit ang katotohanang hindi na mauulit pa ang mga sandaling iyon na kapiling ko ang pinakamamahal kong si Dervin. Natigil ang pagbabalik tanaw ko sa alaala naming dalawa ni Dervin noong dumating si Benedict para sunduin ako. Pinapasundo na raw ako ni Lola.
Masusuyo ang mga payo sa akin ni Benedict. Naranasan na rin daw niyang mabigo. Kinaya daw niya, kaya kakayanin ko rin daw dapat. Madaling araw na noong makatulog ako. Si Dervin, si Edgar at si Bernadette lang ang naging laman ng isipan ko. Namayani ang puot at sakit sa puso ko sa buong magdamag. Nakakatulog akong may matinding sakit sa dibdib at galit sa mga taong nagsamantala sa kahinaan ko. May humalik sa pisngi ko. Masuyong halik. May naglatag na mga pumpon ng bulaklak sa unan ko. Mga bagong pitas na bulaklak at basa pa sa hamog. Mababahong bulaklak. Nilingon ko ang nagbigay ng halik at bulaklak. Si Dervin, napakagwapo niya at napakaganda ng pagkakangiti sa akin. Iyon yung ngiting nakita ko sa kanya noong una ko siyang makita. Muli niya akong hinalikan at niyakap. Panaginip? Nananaginip lang ako. I'm sorry, sabi ni Dervin. Na-realize daw niya kung gaano niya ako kamahal at hindi daw siya kayang mabuhay nang wala ako. Ang sabi niya, "Will you marry me?" Malalambing ang mga salita ni Dervin habang nakaupo siya sa gilid ng kama ko, paharap sa akin. Kinusot-kusot ko ang mata ko at gusto kong gumising. Noon ay pinulot ni Dervin ang mga bulaklak sa kama. Inilapit niya sa mukha ko. "I love you with all of my heart, Andrea. I love you today, tomorrow, every day, even your past," sabi niya. Inabot ko ang bulaklak kay Dervin at nahawakan ko ang kamay niya. Pinisil niya ang kamay ko at niyakap ko si Dervin ng mahigpit. Mas mahigpit sa iginantin niyang yakap sa akin. Napaluha ako sa sobrang kaligayahan, Papa Dudot. Dahil hindi iyon panaginip. Binalikan ako ni Dervin dahil mahal niya ako at hindi nagtagumpay si Bernadette para lasunin ang isip ni Dervin. Tinanggap ako ni Dervin, maging ang nakaraan ko. Nagpakasal kami ni Dervin June 11. 4 na buwan na ang tiyang ko at sa bahay ni na Lola ginanap ang kasalan. Dumalo pa ang ilang mga kamag-anak ni Dervin mula sa Britanya. Hindi dumating sina Daddy Bernard at wala din daw siyang mukhang ihaharap dahil sa kasamaan ng kanyang anak na si Bernadette. Si Benedict ay pinili naming best man. Napakasaya ng kasal namin, Papa Dudot. Wala na akong mahihiling pa. Sa ngayon ay nasa Britain na si Dervin. Tinatapos lang niya ang pag-aaral niya at tuwing 2 buwan ay umuwi dito sa Pilipinas. Nakapunta na rin ako noon sa Britain pero hindi na ako pwedeng magtagal doon dahil kay Mami. Sa ngayon ay ako ang nag-aalaga kay Mami at sa baby ko. Masasabi ko, Papa Dudot, na malapit ko nang matamasa ang pangarap kong buhay sa piling ng asawa ko. Pero nangangako ako na hindi na kailanman magbabago ang pagkatao ko, ang ugali ko at ang pananaw ko sa buhay. Hindi ko kailanman aalisin ang paa ko sa pagkakatapak sa lupa. Naniniwala kasi ako na ang mga taong nagpapakababa ay itinataas ng Diyos at ang mga nagpapakataas ay kanyang ibinababa. Hanggang dito na lamang, Papa Dudot, ang kwento ng buhay at pag-ibig ko at maraming salamat po sa oras na inukol ninyo para po sa aking liham. Pagpalain sana kayo ng puong may kapal. Muli ay maraming salamat. Dumadalangin para sa inyo, Andrea. Salamat po sa ating kabarangay na si Andrea sa kanya pong liham para po sa ating programa. Sa lahat po ng ating mga kabarangay, maaari po kayong bumisita sa ating pong fan page account. I-search lamang po sa search engine ng Facebook ang Barangay Love Stories.
o kaya naman po mag-text ng Papa Dudut Space On ang inyo pong mensahe sa inyo pong napakinggan at ipadala sa 4627. Hanggang sa muli po mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa.